Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa Bible Hacks at atin pong itutuloy yung nakaraan nating episode. Na-discuss natin last time yung creation, two accounts of creation at ang Noah's flood. Last time may naiwan tayo yung isang sample doon. Sabi ko gawin ko na lang, tuloy ko na lang ang research doon, yung Tower of Babel. Babylon Tower. So yun po ang ating i-research ngayon, yung actually dinagdagan ko na rin, inilink na natin yung Divine Council. Kung naalala nyo, meron tayong pag-aaral at research sa mga Elohim, sa mga Diyos, sa sons of God. Yung tinatawag na Bene Elohim, merong Divine Council. Sa mga hindi pa masyadong kabisado ang Divine Council, balikan nyo na lang po yung ating upload doon sa Elohim. Ngayon po, tuloy na tayo, palaot na tayo, at start na tayo sa ating research. Alamin natin ngayon yung Tower of Babel. Pag-aralan natin ano ang kinalaman nito sa Divine Council. Kailan ba ito nangyari? Okay? Una, alamin natin meron bang nababanggit ba talaga sa Biblia na Divine Council o kapisanan ng Diyos? Sa Psalm 82:1 sabi, God has taken His place in the divine council. In the midst of the gods, He holds judgment. So meron po talagang mababasa na divine council. Sa Tagalog nga ang sabi, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. So sa tanong natin, meron bang mababasa o reference sa Bible na divine council o kapisanan ng Diyos? Ang sagot po ay merong mababasa sa Psalm 82:1. Now, kung maalala nyo, itong Deuteronomy 32:8 hanggang 9 ay naging very controversial ito kasi dito natin unang nakilala ang mga Elohim na meron palang mga Elohim, sons of God, Bene Elohim. Nagkagulo nga 'di ba dahil dun sa research natin. Ngayon, meron tayong iniwan doon na iwan na tanong dahil hindi ko naman siya tinuloy talaga, hindi ko siya dinitalye. Alamin lang natin ngayon yung Deuteronomy 32:8-9 na paano ba ito, ano ba ang pinag-uusapan dito, bakit sinabing dinivide yung, basahin na lang natin sa Deuteronomy 32:8-9. So, when the Most High, El Elyon, gave to the nations their inheritance, when He divided mankind, He fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. Ito nga, naging controversial yung 9 kasi sabi dito, for the Lord's or YHWH portion is His people, Jacob His allotted inheritance. So, alam natin na mayroon talagang Council of God. So, during meeting nila, during council nila, merong mababasa sa Deuteronomy 32:8-9 na pinaghati-hatian nila, binigyan niya ni El Elyon yung mga Elohim ng mga bansa at mga tao. At nabanggit nga natin na si YHWH walang land na binigay, walang lupa kundi tao lang, yun nga si Jacob na later naging si Israel. So sa mga hindi pa masyadong kabisado ito, wala pang context, balikan nyo na lang po yung mga previous video kasi mga ilang beses na rin natin ito na napag-usapan. So ang tanong natin dito actually na gusto nating i-resolve, okay, Doc J, kailan ba nangyari yan na pinaghati-hatian ang mga uh, lupa sa mundo, dinivide yung mankind, finix yung border according sa bilang ng mga Bene Elohim or according sa sons of God. Yan. So kailan nangyari ang pag-divide ng Most High or God El Elyon sa mga mankind or tao or people at nations o mga bansa para ipamahala o pamunuan sa kanyang mga Bene Elohim o sons of God? Kasi 'di ba yun nga based dito ay binigyan niya ng mga
kanya-kanyang assignment ang sons of God. So, kailan ito nangyari? Basahin natin sa Genesis 11:19 kung kailan dinivide yung mankind. Sabi dito, now the whole earth had one language and the same words, and as they migrated from the east, they came upon a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves. Otherwise we shall be scattered abroad upon the face of the whole earth. The Lord came down to see the city and the tower which mortals had built. And the Lord said, look, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. Nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so that they will not understand one another's speech. So dito sinasabi ni Lord, ng Diyos, come, halika, let us. Bumaba tayo, let us go down, bumaba tayo. At ating i-confuse ang language nila. Sa 8, so the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth. And they left off building the city. Therefore it was called Babel, because the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. So dito pala sa pangyayaring ito ang parang trigger point na ma-divide yung mga tao. Kasi nga kinonfuse niya yung language, so yung pareho ng language, nagsama-sama sila. And then sabi dito, ni-scattered sila all over the face of the earth. Kasi ayaw dito ng Lord na nasa isang lugar lang sila. So nagsama-sama sila at doon sila nag-set up na sila ng sarili-sarili nilang mga bansa sa mga lupa kung saan sila napunta. So sa tanong natin na kailan nangyari yung pagkahati-hati ng lupa doon sa mga Elohim, ito pala yung pangyayari sa Tower of Babel. Ito pala yon. So hindi lang ito isang sabi to, come let us. Look, they are one people. May kausap siya dito. So, kausap niya mga Elohim dito. Okay? So, ito yung trigger point. Now, ano ang katunayan na ni-divide nga ang mga tao at mga bansa sa mga bini Elohim o sons of God? Para pamunuan nila o isubject under sa pangangasiwa o pamuno nila. Diba? Ano ang katunayan? Kasi dito ni-divide pero ang katunayan na dinivide yun para pamunuan ng mga Elohim. Sa Psalm 82:1 hanggang 7, itutuloy lang natin, sabi dito, God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods, he holds judgment. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Give justice to the weak and the orphan. Maintain the right of the lowly and the destitute. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. They have neither knowledge nor understanding. They walk around in darkness. All the foundations of the earth are shaken. I say, you are gods. Kayo ay mga Diyos. Children of the Most High. Anak ng kataas-taasan lahat kayo. Pero, nevertheless, mamamatay kayo. You shall die like men. You shall die like mortals and fall like any prince. So, sa tanong natin, anong katunayan na dinivide yun at dinivide sa kanila sa mga bini Elohim para pamunuan or pangasiwaan ng maayos? Dito nagagalit yung God Most High. Sabi, how long will you judge? Pag klinik mo yung judge sa Greek as ay Hebreo, shawfat, ang ibig sabihin to govern. Kasi part ng pag-govern ang pagja-judge, paglilitigate. So govern. So how long will you govern unjustly? Kailan ka mamumuno ng may justice? Kailan ka mamumuno ng maayos? Yun ang sabi niya sa mga sa mga Elohim. Kaya nga sabi niya, sinasabi ko kayo mga Diyos sa 6. Kayo yung mga anak ng kataas-taasan lahat kayo.
Nagagalit dito yung God Most High. Sabi niya, pero mamamatay kayong parang mga tao and fall like any prince, sabi. Yan. So ito ang patunay na um, ibinigay sa kanila yung para pamunuan sana nila, para pangasiwaan nila. Pero mukhang itong mga inutusan ng God Most High na pinaghati-hatian yung lupa tsaka yung mga tao para pamunuan nila, mukhang hindi sila namumuno ng may justice. May mga naaapi na mga mahihina, mga orphan, sabi, mga nangangailangan. Wala, nandun sa ano, sa masasama. Kumbaga, mas lalo silang na lulugmok sa kasamaan or lalo silang nagiging under sa kamay ng mga masasama. Nagiging biktima sila. Walang justice, kaya nagagalit itong God Most High. Kaya sabi niya, kayo mga Diyos, kayo mga Elohim, kayo ibini Elohim ng El Elyon or Most High. Sabi, pero mamamatay kayo. Kahit kayo ganun, mamamatay kayo parang mga tao, parang mortal. Sa Tagalog ang sabi, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos, siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan? To govern, di ba? Alam natin yan, hatol, govern. Kailan kayo mamumuno? Govern, magsisipamuno or mamumuno. Hanggang kailan magsisipamuno or hanggang kailan mamumuno kayo ng kalikuan, ng may kalikuan at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Mas nire-respect pala nitong mga Elohim na to yung masasama eh. Hatulan mo ang duka, ibig sabihin give justice. Yung pagkakatranslate kasi parang hatulan, no? Pero ibig sabihin yan give justice. Dito sa taas magsisihatol, ibig sabihin yan govern. So may problema sa pagkaka-translate sa Tagalog. Hatulan mo ang dukat ulila. Dukat ulila na nga, hatulan mo pa. Ibig sabihin dito, bigyan mo ng tamang paghatol. Bigyan mo ng justice, ng hustisya ang dukat ulila. Gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Kaganapan? Ang layo, no? Kaganapan. Sagipin mo ang dukat, mapagkailangan dapat ito at mga nangangailangan. Iligtas ninyo sila sa kamay ng masama. So, tinagalog lang natin itong sa taas. In short, gusto ang in-expect sana ng God Most High dito, yung Elyon, maayos na pamunuan na maayos na may justice. Pero mukhang hindi ganun ang ginagawa ng mga Elohim. Kaya sabi gayon, may mga mamatay kayong parang mga tao. Ibig sabihin, hindi tao itong kausap niya. Hindi yan tao. Mga Diyos yata. Diyos talaga yan. Elohim yan. Powerful beings. Okay? Ngayon, ano pa ang katunayan na ni-divide ang mga tao at mga bansa sa mga Bene Elohim o Sons of God para pamunuan nila or i-subject under sa pangangasiwa o pamumuno nila na dapat na ay pinamumunuan nila ng maayos. Ano pa ang mga katunayan? Okay, sa Deuteronomy 4:19-20, Old Testament ulit, sabi dito, and when you look up to the heavens and see the sun, the moon, and the stars, all the host of heaven, itong host of heaven, ano to, mga beings ito, do not be led astray and bow down to them and serve them. Things that your Lord God has allotted to all the peoples everywhere under the heaven. Ito nga yung allotment na binigay. May mga allotment kasi bawat Lord of hosts, about host of heaven. Sa lahat ng tao, everywhere under the heaven. But the Lord has taken you out of the iron smelter, out of Egypt, to become a people of His very own possession as you are now. So dito, sinasabi ni Lord, na, teka muna, winawarningan ko kayo, mga taga-Israel, alam ko naman na sabi niya, your Lord God has allotted, nag-alat siya talaga ng mga host of heaven sa iba-ibang people sa ilalim ng langit o sa lupa, nakascattered. Yun nga yung nasa taas ng Deuteronomy. Pero sabi niya, ako, inalis ko kayo dyan. Sa Egypt siya, sa lugar ng Egypt. Inalis sila doon, pinisan sila doon sa mga tao na iba naman ang may under ng ibang Elohim para sila ay maging tao niya. Maging tao. Si YHWH ito para ito ay maging
to become a people of His very own possession as you are now. Ito yung Israel, di ba? Ito yung si Jacob. Yan, balikan natin. Ito yung ito, 9 sa 9. For YHWH portion is His people. Di ba? Ito yung napag-aralan na natin, walang land. Tao lang talaga ang sa kanya. So kinuha niya, sabi ni YHWH, huwag na kayo dyan, do not worship the host of heavens assigned to other nations. Wag niyo nang, ako lang dapat ang anuhin niyo kasi ako ang naka-assign sa inyo. Sabi niya, hayaan niyo na yung iba diyan. Dahil ako ang naglabas sa inyo diyan sa Ehipto para maging pag-aari ko kayo. Okay? So, yan ang sabi ni OSW. Patunay ito na, ano ba pinatutunayan natin dito? Na may division nga na ginawa. Itong division na to nasa taas, na dinivide nga, at patunay rin na si YHWH mismo ay tao yung sa kanya. Yun nga si Jacob, which is si Israel. Which is ito nga yung sinasabi dito sa 4:19-20. Yan. Yan. Okay? Ngayon, tapos na tayo sa Old Testament. May mababasa ba sa New Testament naman? Tingnan naman natin yung sa New Testament. Kunti lang ang verse na inano natin kasi para mabilis. Meron bang mababasa sa New Testament tungkol sa pagka-divide o pagkahati-hati ng bansa at tao? Basa. Sa Gawa 17:26, sabi ni Pablo, from one ancestor, mula sa isa, He made all nations to inhabit the whole earth. And He allotted the times of their existence and the boundaries of the places where they would live. So Paul said He made every nation and determined their appointed times and boundaries. So may boundaries talaga na inassign. So may mababasa rin naman talaga sa New Testament na magpapatunay na sinasabi sa ating mga ancestor, from one ancestor galing sa isa, nagkaroon ng maraming nation para i-inhabit yung buong mundo, yung whole earth, and may boundary ng places, which is align naman dito sa sinasabi na He fixed the borders. He fixed the borders of the people. So, boundaries, borders. Ayan. Now, may bababasa naman ba sa New Testament tungkol sa mga pamunuan? Kasi, dito, ano lang ang tinanong natin, pagkakahati-hati ng bansa at tao. Yung mga pamunuan naman, pamumuno ng mga Elohim, may mababasa pa ba yung mga powerful beings? Tingnan natin sa Efesos 6:12, sabi, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Pag tiningnan natin yung principalities, ito G1849, exousia, principalities, pamunuan. Ang ibig sabihin dito, delegated influence, authority, jurisdiction, power. So, ito nga yung tinutukoy dito, yung ang pakikibaka hindi laban sa tao, kundi sa mga pamunuan. Hindi rin tao yan, kasi kung pamunuan ng tao yan, laman at dugo pa rin yan eh. Iba yan, yan yung mga kaya nga principalities ang sabi, pamunuan. Yan yung sinasabi natin na pamunuan nitong mga Elohim. Yan yung. Yan. Okay, kaya nga kahit dito nga sinasabi ni 'di ba? Kailan kayo Kailan kayo hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at sisigaling sa mga pagkatao ng masama. Di nila nalalaman, inuunawa man, sila'y nagsisilakad parit sa kadiliman, sa darkness, sa kasamaan. So, swak naman dito sa sinasabi niya sa ukol sa espiritu ng kasamaan. Saang dako? Sa lupa ba? Hindi. Saan? Sa dakong kaitaasan. Okay? So, may pamunuan talaga sa kaitaasan, sa ibang realm. Hindi dito sa lupa. Iba yung pamunuan dito. Hindi dito yung hindi pamunuan ng laman at dugo. Yun yung ibig sabihin nito. Check nyo na lang po ito. Ngayon, tanungin natin. So, dapat clear na sa atin na kailan nag-umpisa na ma-divide yung mga lupa at yung tao sa Elohim noong nagkaroon ng yung sa Tower of Babel, noong pinag-iba-iba yung wika ng Diyos kaya nagkahiwa-hiwalay.
Anyway, magsisend naman din uli po ako ng PDF nito, and then kung tingin nyo may mga kailangan idagdag, idagdagan nyo na lang, bahala na kayo for your further research. Ngayon tanong natin, alamin natin, unique lang ba sa Old Testament Bible ang Council of Gods at ang Tower of Babel? Ito lagi nating chine-check ito kasi kung ito ba ay, ang story nito ay nasa Bible lang ba matatagpuan, paano meron pang ibang mababasa, at kung meron mang ibang mababasa, sino ba ang nauna? So, check natin. So ito, chinek na natin no, yung timeline of text related to the Tower of Babel and the Council of Gods. Again, nakita natin, nandun na siya sa early Sumerian text. Nandun yung mountain houses or sigurats ang tawag nila. First concept of man-built stairway to heaven, prototype of Babel's Tower. Yan. At sa Sumerian, no, around 2100 to 2000 BCE, nakasulat din doon, isa lang din talaga yung wika ng mga tao. At sabi dito, one language among mankind, God and key confuses human speech. Yan. Earliest known version of the confusions of languages. Pre-Babel. Parang ganun. So, yan. And then, yung sa Sumerian uli, Arcadian, House of the Foundation of Heaven and Earth. Pareho lang sa taas actually. Real World Tower of Babel architectural link to heaven. So meron ng mga nakasulat at meron ng mga history. History books po ito ha, na nakasulat sa bato. Sa mga bago ngayon na nakikinig, kasi hindi ko na ito expound, panoorin nyo po yung last episode. Episode 20, ano ba yung episode natin? Episode 26 at 25. Hanapin natin yung last. Tagal mag-load ng ano natin. Basta yung last episode, kasi baka mahilo kayo. Hindi ko lang anuhin na dito ulitin yung ginawa natin last time. Mahaba eh. So itong episode 25, saan galing ang two accounts of creation and Noah's flood. Dito in-explain natin itong mga nakikita nyo ngayon dito. Itong timeline of text. So, ibig sabihin dito, again, almost more than 1,000 years bago nagkaroon ng bago naisulat sa Biblia. Actually, more than, kasi ito, early Israelite oral tradition. Kung titingnan mo, oral pa lang ito. Ginayan nila ang Mesopotamia, ni-retell nila. And galing sa Ugaritic text ng Canaanites. Kanaan. Okay, so then nagkaroon talaga, sinulat na nila ito. Ito nga yung inadapt na yung older council. Kasi may mga council of gods na dito sa taas, di ba? Like itong sa Arcadian, 1900 to 1700, may gods in council. So assembly of gods dito sa, halos puro sa Babylonian ito eh, tsaka sa Sumerian. Diyan lang naman nag-evolve. So diyan nila kinopya. Tingin ko galing ito dito, tapos yun nga, sabi rin naman nila, 'di ba, nung last time na-discuss natin. Kinuha nila dito, tapos inayos lang nila para gawing CYHWH under one God, ni-reframe, and then pinalitan nila ng related. So ginawa nilang parang sa Israel 'yon. Pero galing talaga yun sa Sumerian. Ayan. Check nyo na lang ito, at ako naman po ay magsisend nito ng PDF. So again, ano ba tanong natin? Unique lang ba sa Old Testament? Hindi. Galing yan again sa early Sumerian text, tsaka sa Babylonian. Okay? Now, parang ganito ang nangyari niyan, Sumerian, Babylonian, ganyan, hanggang makarating sa early Israelite, Deuteronomist. Ito yung mga redactors, di ba? Yung mga ilang beses kasi sinulat yung Old Testament, maraming beses ni-rephrase, ni-risulat, hanggang ma-finalize na at ginawa na monotheistic ang reinterpretation, ni-reinterpret. Dito kasi, tingnan mo sa early Israelite, nandun na rin si YHWH, pero si YHWH ay may mga kasama niya na divine beings or Elohim. Pero dito, inalis na nila yon, tinanggal nila itong ibang divine beings, pinalabas nila na si
monotheistic na. Si YHWH ang totoong Diyos at walang ibang Diyos kundi false God na yung mga kasamahan niya. Alam niyo na ito, di ba? So, kumbaga walang gods. Wala na itong Council of Gods. Binura na ito sa final na Hebrew Bible. Ni-redact na siya. Ngayon, para malaman nyo kung ano, check nyo na lang, refer to our previous topic on Bible hacks. So, ito yung YouTube ano natin, link para ma-check nyo yung archaeological references. So, yun. Sana may natutunan po tayo, may nakuha kayo at pwede nyo nang pagpatuloy ang pagre-research nyo further nito kung gusto nyo pa ng further details nito. Pero almost naibigay ko na sa inyo yung template at framework nito. Yung link ng Divine Council nung nag-divide siya ng mga mankind sa Tower of Babel. Okay, hanggang dito lang po at maraming salamat sa